Ang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, ang manatili po sa ating kalagitnaan. Salamat po sa Panginoong Diyos sa panibagong mabuting pagkakataon na ako po ay makabahagi ng akin pong natutunan o makapagbahagi ng akin pong natutunan sa nakalipas po nating topic, sa subject po natin na the Epistles of Saint Paul. At salamat po sa Diyos, marami po akong natutunan muli sa atin pong nakalipas na pag-aaral. At siguro dito lang po ako muna tututok sa striking po sa akin. Yung striking po kasi sa akin sa nakalipas na pag-aaral ay yung last encounter po ni Pablo sa mga matatanda sa Efeso. Nai-imagine ko po kasi na parang ito na yung huling pagkikita nila Pablo at ng mga matatanda sa Efeso at siguro ng ilang mga kapatid na inaakay po ni Pablo. At siguro very emotional po yung tagpo na yon sa pagpapaalam po ng mga kapatid, ng mga matatanda o yung mga servant sa panahon po na yon, pati po ng mga siguro malapit kay Pablo sa time po na yon sa Efeso. At yung sitwasyon po siguro doon ay o yung senaryo po siguro doon sa time na yon o yung atmosphere malungkot kasi syempre aalis na po ang mga ngaral na sa Diyos, si San Pablo, ang leader sa panahon po na yon, aalis na sa kanila at lilipat naman po ng iba pang lugar para maaralan naman yung iba pang mga kapatid at iba pang mga kapwa-tao. At yung sitwasyon po ng sa time po ng mga taga-Efeso, nung nasa Korinto na po siya, naibalita po yun ni Pablo. Yun po ay mababasa natin sa unang Korinto 15 at 32. At ipinapakita doon, nakampante si Pablo na maiiwan niya yung mga kapatid sa Efeso doon sa mga matatanda na mangangasiwa po sa kanila o aakay sa kanila. Kaya lang hindi maiiwasan na meron talagang ah, mga kaaway ang Diyos eh. Meron talagang kaaway ang katotohanan. Kahit pa si Pablo ay natira doon sa Efeso, meron doon siya sigurong nakita na mga potensyal na maging kaaway ng katotohanan, mga kapatid. Kaya po naisulat din yon, na ibalita o na ipaalaala ni Pablo sa mga taga-Korinto, yung mababasa doon sa 16:5 hanggang 9 ng unang Korinto. Mababa din natin dito yung worries ni Pablo sa mga taga-Efeso eh. Kasi meron talagang lumilitaw talaga sa iglesia kung minsan na mga pangahas na gustong mga maging guro. Pati nga po si Timoteo, pinagbilinan po ni Pablo doon sa mga ganong diwa na lumilitaw sa gitna ng mga kapatid. Yung po yung mababasa natin sa unang Timoteo 1 at 3. Kung papaanong ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Epeso. Nung pumaroon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Kaya inutusan niya si Timoteo na pumunta sa sa Efeso para maibili naman doon sa ibang mga tao na wag silang magsipagturo ng ibang mga aral. Kasi alam ni Pablo yung danger sa pagtuturo ng ibang aral eh. Mahihiwalay ang mga taga-Efeso pagka ibang aral ang ituturo nila, hindi yung aral na itinuro niya na galing sa ating Panginoong Kristo. At true enough, yun na nga po yung nangyari.
nahiwalay po ang mga taga-Efeso, pati po yung mga nasa Asia sa time po ni Pablo. Kaya si Timoteo, pinagbibilinan niya sana that time, baka sakali pa na mahatak pabalik yung mga taga-Efeso, kaya lang hindi na po, nahiwalay na po sila. At ang isa po dyan, sa mga ganyang diwa, binang ni Pablo kung sino-sino yan eh. Yung nando doon sa unang Timoteo 1:20, ang mababasa po natin ganito. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang wag mamusong. Kaya itong mga ito, nabigay sa likodan ni Satanas o naibigay kay Satanas eh. Dahil sa kanilang pamumusong, humiwalay kasi ang mga yan eh, mga kapatid. At ang isa sa mga hiniwalay ng mga yan, yung mga nasa Asia. At pati yung mga taga-Epeso, meron doon kasi gustong maging guro eh. Kaya po alam ni Pablo yung haharapin na problema ni Timoteo pag nag-assume na siya ng pangangasiwa sa iglesia. Meron talaga siyang haharaping mga ganitong kaaway ng katotohanan na kagaya ni Himeneo at ni Alejandro. At nangyari talaga yung hindi gustong mangyari ni Pablo na ang mga kapatid ay mahiwalay. Kaya lang that time, nai-imagine ko nga po, mahirap para sa isang mangangaral, ano? Yung maglakbay dahil sa wala pa namang kagaya ng technology ngayon na magagamit si Pablo. Talagang personal niyang pinupuntahan ang mga lugar sa lawak ng gawain noon kasi inaralan ni Pablo lahat ng mga alam niya na po pwedeng maaralan ng mga bansa, pati ng mga lugar. Pinuntahan ni Pablo yung known world na sinasabi ng kapatid na Eli. Pinuntahan ni Pablo lahat yun eh. Kaya lang, hindi na nga po nakaiwas sa pagdaraya itong mga taga-Efeso. Kaya sumulat pa rin si Pablo sa kanila na directed doon sa mga banal o alipin ng ating Panginoong Kristo doon sa Efeso. Yun naman yung makikita natin na pagmamalasakit na ginawa ni Pablo doon sa mga taga-Efeso eh. Sinulatan niya pa rin, inaralan niya pa rin, itinuro niya kung gaano kahalaga yung pananatili sa loob ng iglesia. Itinuro niya yung pananatili sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya lang, nahiwalay pa rin po ang mga taga-Efeso. At sana, loobin ng Diyos, ay huwag tayong magaya doon sa mga taga-Efeso na hihiwalay pa, mga kapatid. Sana manatili tayo doon sa natutunan natin, lalo na't ngayon, na kailangan ng puya na tayo ay matipon, maging kaisa sa paggawa, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Pasensya na po kung meron po akong nasabi na hindi po marapat. Pakituwid na lang po. Salamat po at samahan po nawa tayo ng Panginoon sa atin pong mga paggawa. Yan ang araw po.